Si Ilusha ay dating isang ordinaryong tao, ngunit isang araw, natagpuan niya ang sarili na nagiging itlog ng dragon, at nasa parehong sitwasyon siya ni Doofenshmirtz dahil walang magulang niya ang dumating sa kanyang kapanganakan. Ang unang nakita niya ay isang screen, at sinabihan siya ng isang boses sa kanyang ulo na ang kanyang status window ay magpapakita ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan, na tila kapaki-pakinabang. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Ilusha na dapat siyang mag-alala sa katotohanang may naririnig siyang boses sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ng boses na siya ay bahagi ng kasanayan, banal na boses, at ang kanyang trabaho ay ipaliwanag ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang katayuan at kakayahan. Tinanong niya kung ang mundong ito ay isang uri ng laro, ngunit sinabi sa kanya ng boses na hindi niya maibibigay ang impormasyong iyon dahil ang kasanayan sa banal na boses ay nasa antas isa pa lamang. Tinanong ni Ilusha kung pwede man lang siyang sabihan kung nasaan siya, pero tumanggi na naman ang boses na sagutin ang anumang tanong na hindi may kinalaman sa kanyang kalagayan, at sobrang nena si Ilusha kaya't nahulog sa bangin ang kanyang itlog. Pagkatapos niyang huminto, sinabi sa kanya ng sistema na nakatanggap siya ng paglaban sa pinsala mula sa pagbagsak ngunit may kapalit ito dahil bumaba ng 1 punto ang kanyang HP, at kapag 5 hapi lang ang natitira sa iyo, malaking bagay iyon. Nagtapos si Ilusha sa paggulong hanggang sa gilid ng isang lawa, at doon, nakita niya ang kanyang refleksyon sa kauna-unahang pagkakataon sa mundong ito, at dito niya natanto na literal siyang itlog. Inaalam sa kanya ng sistema na siya ay isang itlog ng dragon, isang F-rank na halimaw, at kung masisira ang kanyang balat sa anumang paraan, siya ay mamamatay. Naiinis na si Ilusha sa sitwasyon, pero para mas lumala pa ang mga bagay, sinabi sa kanya ng sistema na walang kapangyarihan ang mga itlog ng dragon, at may single-digit IQ, kaya ang paggulong-gulong na lang ang halos magawa niya sa ngayon. May potensyal silang maging nakakatakot na dragon kapag napisa na sila, pero kung nakapanood ka na ng Nat Geo Wild, alam mo na napakababa ng tsansang mabuhay ng hindi nagiging merienda. Nagsimulang magpanik si Ilusha, at dahil sa kanyang pagyanig, nagsimula siyang gamulong pababa sa burol, ngunit nahulog siya sa isa pang bangin at bumaba ang kanyang HP sa 3, kaya nagpasya siyang manatili muna sa lugar dahil hindi niya kayang magkaroon ng karagdagang pinsala. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang nag-regenerate ang HP ni Ilusha, kaya ligtas na siyang muling gumalaw. Dahan-dahan siyang gamulong sa sahig, at habang ginagawa niya iyon, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang magiging buhay niya bilang itlog. Maaaring nakakainis ang pagiging itlog, pero maaga man o huli, magiging dragon siya at magiging napakalakas, kaya nagpasya siyang gawin itong kanyang misyon. Gayunpaman, habang nagliligid siya sa kagubatan, nakasalubong niya ang isa pang nilalang. Lumapit siya ng kaunti para tingnan at nalaman niyang ang bagay na ito ay tinatawag na dark worm, at ayon sa stat screen nito, may titulong egg eater. Oo, hindi maganda ito. Agad-agad na nagsimulang gamulong si Ilusha para sa kanyang buhay, ngunit sa bilis ng paghabol sa kanya ng uod, hindi sapat ang basta pagtakas para makalabas siya sa gulo na ito. Ang uod ay may 8th health point sa kasalukuyan, na mas marami kaysa sa max health ni Ilusha, kaya kung susubukan niyang banggin ito ng ulo, siya ang unang mamamatay. Sa sandaling iyon, naalaala niya na nakatanggap siya ng ilang resistensya sa pinsala mula sa pagbagsak kaninang umaga, kaya nagpasya siyang gamitin iyon sa kanyang kalamangan at inilor ang uod sa isang kalapit na bangin bago ito linlangan upang tumalon kasama niya. Pagdating nilang dalawa sa lupa, buo pa rin si Ilusha salamat sa kanyang paglaban sa pagbagsak at sa katotohanang sa katawan ng uod siya bumagsak, kaya ipinapalam sa kanya ng sistema na nakatanggap siya ng 12 puntos ng karanasan dahil sa matagumpay na pagpatay sa uod. Bilang resulta, umangat siya sa antas at natugunan ang mga kinakailangan para sa ebolusyon, kaya ipinakita sa kanya ng sistema ang puno ng ebolusyon at tinanong kung aling landas ang gusto niyang tahakin, ang puno ng sanggol na dragon o ang puno ng maliit na dragon. Walang ideya si Ilusha kung ano ang pagkakaiba ng dalawa, kaya nagsimulang ipaliwanag sa kanya ng sistema na ang maliliit na dragon ay isang dwarf na uri ng dragon, ngunit kahit maliit sila kumpara sa ibang mga dragon, maaari pa rin silang lumaki hanggang sa laki ng oso, at mayroon din silang nakamamatay na kakayahang magbuga ng apoy. Sa kabilang banda, ang sanggol na dragon ay walang gaanong maipagmamalaki maliban sa katotohanang may potensyal itong maging iba't ibang uri ng dragon, ngunit masarap talaga itong kainin na may toyo, kaya baka mapunta si Ilusha sa isang episode ng Delicious in Dungeon kung iyon ang pipiliin niya.
Talagang hindi interesado si Ilusha na maging pagkain, kaya ang maliit na dragon ang tila pinakaligtas na pagpipilian para sa kanya, ngunit sa sandaling pipili na siya, narinig niya ang isang boses na nagsasabing kailangan niyang lumakas at maghangad sa tuktok. Ang tinig na ito ay ganap na naiiba sa tinig ng sistema, at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling, ngunit tila tumutukoy ito sa kanyang pagpili sa ebolusyon. Ang maliit na dragon ang maaaring pinakaligtas na pagpipilian sa ngayon, ngunit ang sanggol na dragon ay may mas malaking potensyal para sa paglaki sa hinaharap, kaya kahit na ito ay maaaring isang mapanganib na desisyon, nagpasya si Ilusha na piliin ang evolusyonaryong puno ng sanggol na dragon. Pagkatapos makumplito ang ebolusyon, tumaas ang lahat ng kanyang stats ng sapat, pero hindi ganap na na-regenerate ang kanyang HP, kaya kailangan pa rin niyang magpahinga para maibalik ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang tiyan ni Ilusha, at nagsimulang lumipat ang kanyang mga mata sa bangkay ng uod dahil sa ilang kadahilanan, mukhang masarap ito. Ipinapalagay ni Ilusha na ito ang kanyang likas na pagiging dragon baby dahil hindi naman niya normal na kakainin ang uod, pero wala naman siyang maraming pagpipilian sa pagkain ngayon kaya nagpasya siyang subukan, at masama nga ang lasa nito gaya ng inaasahan niya. Kinabukasan, nagising si Ilusha pagkatapos magpahinga, at ganap nang naibalik ang kanyang kalusugan, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanang isa na siyang sanggol na dragon ngayon. Wala siyang ideya kung bakit siya muling isinilang sa mundong ito, kung sino ang may pananagutan dito, o kahit kung sino siya bago siya muling isinilang. Medyo sigurado siya na dating tao siya, pero hindi niya maalala ang anumang malinaw na detalye kung paano ang kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, napansin ni Ilusha ang isang grupo ng madilim na uod na nagtitipon sa likod niya, at dahil hindi na siya itlog, nagawa niyang lumaban at sunod-sunod na hiwain ang mga ito. Sa pagpatay sa lahat ng uod, nakakuha siya ng napakaraming karanasan, kaya naman nagawa niyang itaas ang kanyang antas sa 3 all sa isang bagsakan. Ang pagtaas na ito sa antas ay nagbibigay daan sa kanya na ma-access ang kakayahang magbuga ng apoy ng sanggol, kaya ginagamit niya ito upang pumatay ng mas maraming uod hanggang sa umabot siya sa antas 7. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtatanim ng mga uod hanggang sa maabot niya ang level 15, at sa bilis ng kanyang pag-level up, hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging susunod niyang ebolusyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang tiyan ni Ilusha, at napagtanto niya na malamang ay kailangan niyang kumain pa ng mga uod na ito kung gusto niyang patuloy na lumaban sa pinakamataas na lakas, ngunit talagang nakakadiri ang mga bagay na ito. Gusto niyang subukang kumain ng ibang bagay sa halip, kaya naghanap siya sa paligid at sa huli ay nakakita ng ilang kabute sa lupa na mukhang masarap, ngunit pagkatapos ay naalala niya kung bakit hindi ka dapat kumain ng kung anong kabute sa gubat. Ang mga bagay na iyon ay puno ng lason, at halos hindi siya nakaligtas kanina, ngunit binigyan siya nito ng kakayahang lumaban sa lason, kaya hindi naman ito ganap na nasayang. Ayaw pa rin kumain ni Ilusha ng mga uod, kaya nagpasya siyang lumabas sa kagubatan para maghanap ng bagong biktima, at ilang minuto pa lang siyang naghahanap, nakita niya ang isang kulay abong lobo. Mas malaki ang lobo kaysa sa kanya, pero mas mataas ang stats ni Ilusha, kaya nagpasya siyang habulin ito at nagsimulang tumakbo sa tabi ng lobo. Pagkatapos ay pinagpapalo niya ito hanggang mamatay, at pagkatapos suriin ang bangkay, napagtanto niya na magagamit niya ang kanyang apoy para ihawin ang karne. Ilang minuto lang ang lumipas, hawak na ni Ilusha ang perpektong luto na piraso ng karne ng lobo, at ito ang pinakamasarap na natikman niya mula nang dumating siya sa mundong ito. Gusto niyang makakuha pa ng mas marami nito, kaya nagpasya siyang simulan ng eksklusibong pangangaso ng mga lobo para makain niya ang kanilang karne kapag tapos na siya sa araw. Salamat sa lahat ng kanyang pagsusumikap, pagsapit ng gabi, umabot na sa level 20 si Ilusha, at ang kanyang susunod na ebolusyon ay magaganap kapag umabot na siya sa level 25. Gayunpaman, bumabagal ang bilis ng pag-level up niya habang tumataas ang kanyang antas, kaya hindi na ito magiging kasing dali sa pagpapatuloy. Sa magandang balita, dahil madalas niyang ginagamit ang kanyang hiningang parang sanggol, naging magaling na siya sa pag-ihaw ng karne, kaya lutas na ang kanyang problema sa pagkain. Gayunpaman, sana may makakausap siya bukod sa sistema dahil hindi naman niya sinasagot ang anumang mahahalagang tanong niya. Sa sandaling iyon, narinig ni Ilusha ang mga boses na nagmumula sa malapit sa kagubatan, at maaaring hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi, ngunit nangangahulugan ito na may ibang tao dito, kaya pumunta siya upang tingnan ito.
Ang mga boses ay nagmumula sa isang grupo ng mga tao, at gustong makipag-usap sa kanila si Ilusha, ngunit mahihirapan siyang gawin iyon bilang isang dragon. Sa individual na antas, walang sino man sa mga tao ang kasing lakas ni Ilusha, ngunit mayroon silang kalamangan sa bilang, kaya't maaaring mapanganib na ilantad ang sarili sa kanila, ngunit hindi niya gustong manatiling nag-iisa magpakailanman, kaya't nagpasya siyang lumabas pa rin. Sa kasamaang palad, nakalimutan niya ang katotohanang masarap ang karne ng sanggol na dragon kapag may toyo, kaya pagkakita sa kanya ng mga adventurer, agad silang umatake para sa madaling pagkain. Sinusubukan niyang sabihin sa kanila na hindi siya gustong makipaglaban, pero hindi niya naiintindihan ang kanilang wika, kaya isa sa mga tao ang sumugat sa dibdib niya, at ang isa naman ay gumamit ng spell ng kidlat para siya maparalisa. Napagtanto ni Ilusha na malaking pagkakamali ito, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit ang kidlat ay nagdulot na ng pagkalumpo ng kanyang mga binti, kaya wala na siyang magagawa. Nagsimulang lumapit ang mga manlalakbay para tapusin siya, ngunit sa huling segundo, hamarang ang batang babae na kasama nila para pigilan sila dahil naawa siya kay Ilusha. Sa susunod na buksan ni Ilusha ang kanyang mga mata, nakita niya ang batang babae na ginagamot ang kanyang mga sugat, at taos-puso siyang nagpasalamat na pinili nitong ipagtanggol siya. Hindi maintindihan ng dalawa pa kung bakit sobrang nagmamalasakit siya sa isang random na dragon na sanay naging pagkain na nila para sa gabi, pero kung gusto niyang panatilihin itong buhay, hindi nila siya pipigilan. Tiningnan ni Ilusha ang kanyang stat screen at nalaman na ang kanyang pangalan ay Miria at siya ay isang tao mula sa daigdig. Ginagamit din niya ang huling natitirang MP niya para gamutin siya ngayon, at nakabalik na ang lakas ni Ilusha sa kanyang mga binti, pero alam niya na malamang na aalis si Miria kapag nalaman niyang gumaling na siya, kaya nagkunwari siyang medyo nasaktan pa ng kaunti. Hindi pa rin naiintindihan ni Ilusha ang mga sinasabi ni Miria, pero sa pakikinig sa kanya, nakakuha siya ng kasanayang tinatawag na wikang Griego, at kung tataasan niya ang antas nito, mas maiintindihan niya ito. Sa sandaling iyon, narinig ni Ilusha ang malakas na sigaw mula sa loob ng kagubatan, at napagtanto niyang tiyak na ang ibang mga manlalakbay na kasama ni Miria ang mga iyon. Para sumigaw sila ng ganoon, tiyak na may malakas na halimaw sa malapit, at kung ganoon ang sitwasyon, walang paraan na makaligtas sila sa ganoong engkwentro. Gusto ni Miria na tingnan ang kanyang mga kaibigan, pero hinawakan ni Ilusha ang kanyang Amerikana para pigilan siya dahil masyadong mapanganib. Lalo na't wala na siyang natitirang MP, pero hindi naiintindihan ni Miria ang babaalang sinusubukan niyang ibigay at tumatakbo pa rin kahit ano. Hindi man alam ni Ilusha kung anong uri ng halimaw ang nasa labas, alam niya sa katotohanang walang sinuman sa mga tao ang makakatalo dito, kaya kailangan niyang pumunta upang iligtas sila. Pero medyo manhid pa rin ang kanyang mga binti, kaya mahirap para sa kanya ang gumalaw. Pagdating niya sa pinanggagalingan ng mga sigaw, nagulat siya nang makita ang isang higanteng rock dragon na nasa C rank, at ito ay may mahigit 200 hapi, na mas mataas kaysa sa 30 hapi ni Ilusha. Karaniwan, lilingon siya at tatakbo palayo ng mabilis hanggat kaya niya dahil ayaw niyang makipaglaban sa bagay na ito, pero pagkatapos ay nakita niyang bumagsak si Miria sa sahig at ayaw niyang iwanan ito, kaya parang wala siyang pagpipilian kundi manatili sa kanyang pwesto. Wala siyang ideya kung paano niya matatalo ang isang halimaw na tulad noon. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw sa isipan ni Ilusha ang tinig sa kanyang ulo na tumakas kung gusto niyang mabuhay, at alam ni Ilusha na tama ang banal na tinig, ngunit hindi niya maaaring iwanan si Miria na mamatay pagkatapos nitong iligtas ang kanyang buhay ilang minuto na ang nakalipas, kaya kahit na isa panganib nito ang kanyang buhay, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ipinakita niya ang sarili para ilayo ang atensyon ng dragon kay Miria, at habang sumusugod ang dragon patungo sa kanya, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa paggulong para lumundag sa gilid bago tumama sa mukha nito. Pagkalapag, napansin ni Ilusha ang isa sa mga kasamahan ni Miria na nakahandusay sa malapit, ngunit ang kanyang HP ay 0 na, kaya wala nang magagawa para sa kanya ngayon. Mas swerte naman yung isa dahil may 5th HP pa siya, pero natatabunan pa rin siya ng puno, kaya hindi na siya magtatagal. Kailangang gumawa ng mabilis si Ilusha kung gusto niyang iligtas sila, kaya naisip niya na lalong asarin ang dragon sa pamamagitan ng pagtalbog sa ulo nito at pagtakas para habulin siya. Sa ganitong paraan, dapat ay mailayo niya ang dragon mula sa mga tao at pagkatapos ay bumalik upang iligtas sila.
Gayunpaman, hindi kasing tanga ang dragon gaya ng akala ni Ilusha dahil sa halip na basta na lang siya habulin sa buong kagubatan, ginamit nito ang isa sa kanyang mga kakayahan upang sirain ang lupa sa harap ni Ilusha at pabagsakin siya sa lupa. Pagkatapos ay sumugod ang dragon sa kanya, kaya nagpa siya si Ilusha na lumaban at naghagis ng fire punch diretso sa bibig nito. Talagang ipinagmamalaki niya ang sarili niya dahil malaki ang naging pinsala ng pag-ataking iyon sa dragon, ngunit ilang sandali lang ang lumipas, sa ikinagulat ni Ilusha, napuno ulit ang health bar ng dragon hanggang sa tuktok habang nagre-regenerate ito. Walang paraan na matatalo niya ang bagay na ito sa kasalukuyang kalagayan niya, kaya kailangan niyang tumakas habang abala pa ang dragon sa pagbabagong buhay nito. Gayunpaman, hindi niya kayang dalhin ang dalawang tao ng sabay, kaya gumawa siya ng mahirap na desisyon na iligtas si Miria at iwan ang isa, alam na alam niyang magiging pagkain ng dragon nito sooner or later. Nagawa niyang mailayo si Miria, pero patuloy pa ring bumababa ang HP nito dahil sa pagkawala ng dugo, kaya hindi na siya magtatagal sa ganitong kalagayan. Nais ni Ilusha na magamit niya ang mahikang panggamot para matulungan siya, ngunit wala siyang anumang kasanayan sa ganitong uri, ni wala siyang medical na degree, kaya ang pinakamainam niyang gawin ay dalhin siya sa isang pamayanan ng mga tao upang doon siya magamot. Naramdaman niya ang amoy ng mga tao na nagmumula sa direksyong ito, kaya binuhat niya si Miria at sinimulang dalhin doon, ngunit sa daan, may naamoy siyang napakakabahala. Ito ang amoy ng 12 ng kulay abong lobo na papalapit sa kanya, at malamang na ang katawan ni Miria ang kanilang hinahabol. Sa huli, napalibutan siya at wala nang matatakbuhan, kaya napilitan siyang ibaba si Miria at harapin ang mga lobo. Ilang sandali pa, saglit na nagkamalay si Miria at nakita niya si Ilusha na nakikipaglaban para mapanatili siyang ligtas, ngunit mahina pa rin siya para gumalaw, kaya muli siyang nawala ng malay pagkatapos noon. Hanggang hating gabi, buhat pa rin ni Ilusha si Miria, at malapit nang sumuko ang kanyang katawan, ngunit sa wakas ay nagbunga na rin ang kanyang pagsisikap dahil sa wakas ay nakarating na siya sa nayo ng mga tao. Nagsimula siyang sumigaw para may lumabas at iligtas si Miria, pero isa pa rin siyang dragon, kaya lahat ng tao dito ay isang halimaw na sumisigaw sa gabi, at nang lumabas sila para tingnan kung ano ang nangyayari, nakita nila ang halimaw na bitbit ang walang malay na katawan ni Miria. Agad nilang ipinapalagay na banta si Ilusha at inatake siya, at gaano man niya subukang magpaliwanag, wala silang maintindihan sa sinasabi niya, kaya walang saysay. Sa huli, natanto niya na wala siyang magagawa para kumbansihin ang tao na hindi siya banta, kaya ibinaba na lang niya si Miria at tumakbo pabalik sa kagubatan para hindi na magdulot ng karagdagang problema. Ilang sandali pa, nagising si Miria sa kama at nakitang nakaupo sa tabi niya si Mariel. Ipinaliwanag niya na malubhang nasugatan si Miria, kaya kinailangan niyang gumamit ng maraming puting mahika para pagalingin siya. Inimpo ni Miria na nawalan siya ng malay ng mga 2 araw, at hindi naaalala ni Miria ang marami sa nangyari, kaya ipinapalagay niya na may nagdala sa kanya pabalik sa nayon. Nagpatuloy si Mariel sa pagsasalaysay kung gaano siya naging walang pakundangan ng maglakad-lakad sa gubat kasama lamang sina Dos at Gantz, at dahil sa dalawang iyon, tinanong ni Mariel kung ano ang nangyari sa kanila. Pero walang magandang balita si Mariel na ibabahagi. Pagkatapos nilang mahanap si Miria, naghanap sila sa iba at natuklasan ang bangkay ni Gantz sa kagubatan. Tungkol naman kay Dos, hindi nila kailanman natagpuan ang kanyang bangkay, ngunit natagpuan nila ang isang malaking mantsa ng dugo sa lupa malapit sa isang puno, kaya ligtas na ipalagay na baka kinain siya ng isang halimaw doon. Napaiyak si Miria nang mapagtanto niyang wala na ang kanyang mga kaibigan, at sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya napigilan si Dos na sumama sa ekspedisyon. Sinusubukan ni Mariel na pagaanan ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasabi na si Dos ay palaging mainitin ang ulo at hindi nakikinig sa mga babala, ngunit sinasabi ni Miria na mali siya. Maaaring nagkamali si May, pero mabait siyang tao, at siya palagi ang unang lumalaban sa mga halimaw na nagbabanta sa nayon, kaya naman sinasamba siya ng mga bata. Gayunpaman, masyado niyang pinahalagahan ang kanyang pagmamalaki bilang mandirigma, dahil isang gabi, habang nasa bar, sinabi sa kanya ng isang random na lalaki na hindi niya kayang talunin ng isang rock dragon gaano man siya magsikap, at personal niyang kinuha iyon dahil kinabukasan, nagpasya siya na lalabas at tatalunan ang rock dragon kasama si Gantz. Sinubukan ni Miria na sabihin sa kanya na masamang ideya iyon,
pero desidido na siya sa kanyang plano, kaya sumama na lang siya dahil gusto niyang siguraduhing babalik siyang buhay, pero hindi naman nagkatotoo iyon. Sabi ni Miriel, ang sariling pagmamataas ni Dos ang nagpatay sa kanya, kaya kailangang tiyakin ni Miriel na hindi niya kailanman gagawin ang parehong pagkakamali. Pero bukod pa roon, sinabi niya kay Miriel na maganda ang ginawa niya sa pagbalik dito ng mag-isa sa kabila ng grabeng pinsala niya. Nagulat si Miriel nang marinig niyang sinabi ni Miriel na nakabalik siya mag-isa dahil sigurado siyang walang malay siya sa buong panahon. Walang ideya si Miriel kung ano ang pinagsasabi niya dahil inakala niyang bumalik si Miriel sa nayon, kung saan nakita siyang inaatake ng isang batang dragon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na nawalan siya ng malay dahil sa pagtama ng bato dragon sa malalim na bahagi ng kagubatan, kaya imposibleng makabalik siya mag-isa. Nagsimula siyang magtaka kung baka nagkakamali siya sa pag-alala sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, pero sa sandaling iyon, naalaala niyang nakita niya si Elusha na nakikipaglaban sa mga lobo, at naisip niyang baka siya ang nagligtas sa kanya, pero wala siyang paraan para malaman dahil walang nakakita ng maayos sa halimaw bago ito tumakbo pabalik sa kagubatan. Samantala, kakagising lang ni Elusha mula sa pagtulog, at mukhang tuluyan ng gumaling ang lahat ng kanyang sugat. Alam na niya na makakatulong sa kanyang paggaling ang pagpapahinga, pero sa tingin niya ay nakakabaliw na halos lahat ng sakit ay kaya niyang gumaling sa pamamagitan lamang ng pagtulog. Kung ipinanganak siyang muli bilang tao, malamang na mas matagal pa siyang gumaling, pero dahil sa paggaling, nagtataka siya kung maayos na ba si Miriam ngayon. Hindi naman siya pwedeng pumunta sa nayon para tingnan siya dahil aatakihin siya ng mga taga-nayon kapag nakita siya, kaya wala siyang paraan para malaman kung nakaligtas siya o hindi. Akala niya mas malakas siya dahil lang nag-level up siya, pero sa totoo lang, pareho pa rin siya kalakas noong itlog pa siya. Kung mas malakas siya, baka iba ang nangyari nang harapin niya ang dragon, at baka nasadyap din niya ang kasama niya, pero wala nang silbi ang pagmumuni-muni sa nakaraan ngayon, kaya kailangan na lang niyang mag-focus sa pagiging mas malakas mula ngayon. Mamaya ng araw na iyon, hinanap ni Elusha ang isang kolonya ng madilim na mga uod at naghandang gamitin ang mga ito bilang kanyang personal na XP farm. Sinimulan niya ang ganap na paglipol sa buong kolonya ng madilim na uod, at pagkatapos niyang matapos, walang natirang uod na buhay, at opisyal na umabot siya sa antas 25, na nangangahulugang maaari na siyang muling mag-evolve. Agad siyang umupo sa tabi ng lawa para makapag-relax at hiniling sa sistema na simulan ang proseso ng ebolusyon. Pagkatapos ay pinipili siya sa 5 iba't ibang pagpipilian sa ebolusyon. Lahat sila ay iba't ibang bersyon ng Small Dragon, at pagkatapos ay mayroon pang Plague Dragon, pero ayaw talaga gamitin ni Elusha ang isa na yon. Wala siyang ideya kung ano ang pagkakaiba sa kanila, kaya humingi siya ng kaunting tulong sa sistema, at sinimulan nitong ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng pagkakaiba sa mga titulo. Sa Little Dragons, mabilis silang lumakas, ngunit mas mababa ang kanilang level cap, kaya hindi sila gaanong may potensyal na lumaki sa kanilang pagtanda. Tungkol naman sa Kid Dragons, sila ay karaniwang mas advanced na bersyon ng Baby Dragons, ngunit nananatili pa rin ang mataas na potensyal sa paglaki ng Baby Dragons, habang ang Mini Dragons ay nasa pagitan, may mas kaunting posibleng ebolusyon, ngunit may matatag na evolusyonaryong puno. Mula sa paliwanag na natanggap niya, sa palagay ni Elusha ay dapat siyang pumili sa mga variant ng Kid Dragon, ngunit bago siya magpasya, humingi siya ng detalyadong paglalarawan kung ano ang kayang gawin ng bawat isa. Ipinaliwanag ng sistema na ang Mini Dragons ay isang uri na mabagal ang pag-unlad ng bawat isa at limitado ang mga pagpipilian sa ebolusyon, ngunit maganda ang mga prospect sa hinaharap, at maganda ang tunog niyan, pero hindi gusto ni Elusha ang buong bagay na mabagal ang pag-unlad sa simula. Susunod ay ang Mini Angel Dragon, at ito ay karaniwang isang espiritu ng pagprotekta na sumusumpa na mabuhay para sa kapakanan ng iba. Maaari itong gumamit ng malakas na mahikang pampagaling, at tila kaaya-aya iyon kay Elusha, dahil naaalala niya kung paano ginamit ni Miriam ang kanyang mahikang pampagaling, at magiging kapaki-pakinabang kung mayroon siya nito. Ngunit ang Mini Angel Dragon ay mayroon ding napakalimitadong kakayahan sa labanan, kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa isang sagupaan, at kailangan niya ng isang bagay na makakaligtas sa malupit na kagubatang ito. Ang susunod na opsyon ay ang Kid Dragon, at sinasabi sa kanya ng sistema na halos pareho lang ito sa kanyang Baby Dragon form, ngunit mas mataas ang lahat ng estadistika.
Gayon din sa Kid Marble Dragon, ngunit ang pangunahing pagkakaiba doon ay nagtataglay ito ng mutasayon na nagbibigay sa kanya ng polka dot pattern at mataas na pagkakaugnay sa mahika. Si Elucia ang nangunguna patungo sa Kid Marble Dragon sa pagkakataong ito dahil ang ideya ng malakas na mahika ay talagang maganda para sa kanya, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ng sistema ang mga detalye tungkol sa batang Plague Dragon. Ito ang unang yugto ng isang masamang dragon na nagkakalat ng sakuna, ngunit pinatigil ni Elucia ang sistema mismo dahil hindi niya gustong maging masamang dragon. Sapat na ang pagiging maingat ng mga tao sa kanya, kaya kung magiging isang bagay siya na may katangian ng pagkalat ng sakuna, hindi na siya kailanman magkakaroon ng kaibigan. Pero sa sandaling iyon, binanggit ng sistema na ang Plague Dragon ay may kakayahang maging tao, at nang marinig iyon, agad siyang nagbago ng isip tungkol sa kanyang pinili. Kung kaya niyang maging tao, sa wakas ay makakapag-usap na siya sa ibang tao at makakagawa ng mga kaibigan, at kahit pa mga hulugan itong kailangan niyang maging masamang dragon, baka sulit naman ito. Parang may pagsisisi siyang mararamdaman mamaya, pero hindi naman siya makakapagpalipas ng oras kasama si Mirio maliban kung magagawa niyang maging tao. At ang pagiging isang dragon ng salot ay hindi naman nangangahulugang kailangan niyang magpakalat ng mga salot, kaya nangako siyang magiging mabuti at tapat na dragon ng salot. Si Elucia ay sumasailalim sa proseso ng ebolusyon, ngunit medyo nagsisimula na siyang magsisi dahil mukha na siyang medyo nakakatakot ngayon. Sa magandang balita, sinasabi sa kanya ng sistema na marami siyang bagong kasanayan na may bagong anyo, kaya naman sabik siyang subukan ang mga ito. Sinasabi sa kanya ng sistema na na-unlock niya ang kapangyarihan ng paglipad at mga pangil na may lason, gayon din ang kasanayan sa sakit, hininga, at pagkalumpo, pero hindi siya masyadong masaya tungkol doon. Natanggap din niya ang titulong Walking Calamity at Wrong Door, kaya nag-iisip na si Elucia kung talagang magandang desisyon pa rin ito sa huli. At para mas lumala pa, hindi man lang siya nakatanggap ng pagbabagong anyo ng tao na sinabi sa kanya ng sistema. Nagsimula siyang magpanik dahil ang buong dahilan ng pagbabagong ito ay para maging tao siya, pero tumanggi ang sistema na ipaliwanag kung paano niya gagawin iyon, kaya naman parang wala na siyang pag-asa. Nakahiga siya sa tabi ng lawa ng may pag-asa sa loob ng ilang sandali, ngunit walang saysay na manatiling galit sa sitwasyon magpakailanman, kaya nagpasya siyang sulitin ang mayroon siya at sinimulang suriin ang kanyang mga kakayahan. Nagtataka rin siya kung saan nanggagaling ang boses ng sistemang banal, pero tumangging sumagot ang sistema sa mga tanong na ganoon, kaya nagpalit siya ng paksa at nagtanong tungkol sa isa sa kanyang mga kakayahan na tinatawag na Dragon Scale Power. Ipinaliwanag ng sistema na sa pamamagitan ng pagpalipad ng kanyang mga pakpak, makakalikha si Elucia ng nakamamatay na miasma na negatibong makakaapekto sa anumang bagay sa lugar, at sa pinakamataas na antas, magiging sapat itong lakas upang lipulin ang buong bansa. Talagang hindi gusto ni Elucia ang tunog niyan kaya nagpasya siyang subukan ng kaunti ang kapangyarihan, at sigurado nga, pagkabukas niya ng kanyang mga pakpak, agad na nalanta ang isang bulaklak sa malapit. Galit siya dahil ang kasanayang ito ay nagiging parang bioweapon siya na naglalakad, at walang sinumang tao ang gustong lumapit sa kanya ng ganito. Pagkatapos ay ipinapaliwanag ng sistema ang ikalawang kakayahan ni Elucia, ang hininga ng sakit, at ito ay karaniwang kung ano ang iyong inaasahan. Ang pagtama ng hiningang iyon ay magbibigay sa iyo ng anumang sakit mula COVID hanggang cancer, kaya nitong lipulin ang buong sibilisasyon. Hindi talaga makakatulong ito sa layunin ni Elucia na maging mabuting tao, pero may natitirang pag-asa dahil nagkaroon siya ng titulong ETBT Hero noong iligtas niya si Miria. Ipinaliwanag ng sistema na ang titulong ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakita ng katamtamang katapangan at kabaitan sa iba, at balang araw ay maaaring humantong ito sa pagkamit ng ganap na katayuang bayani na may kasamang malaking pagtaas sa pinsala. Umaasa siya na kung mapapalakas niya ang titulong ito, maiiwasan niyang maging masamang dragon, pero marami pa rin siyang ibang titulong dapat pagtuunan ng pansin. Ang titulong nagkasala ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-iwan ng bundok ng mga bangkay sa iyong likuran, na medyo nararapat naman kay Elucia matapos ang ginawa niya sa mga lobong iyon. Ang titulong ito ay bahagyang nagpapataas ng pinsala mula sa mga pag-ataking may katangian ng kadiliman, ngunit pinapahirap din ito ang pag-aaral ng mga hilang spell, at nagalit si Elucia pagkarinig niya nito dahil gusto talaga niyang matutong gumamit ng ilang hilang magic. Samantala, sa nayon ng mga tao,
Kasalukuyang tinutulungan ni Miria si Mariel sa pagpapanatili ng mga ward na nakalagay sa buong nayon. Ang mga ward na ito ay nagpapalabas ng mensahe na hindi namamalayang nagiging dahilan upang lumayo ang mga halimaw sa lugar na ito. Ngunit hindi ito perpekto dahil anumang halimaw na may partikular na malakas na kalooban ay maaaring makalusot kung mayroon itong layunin sa isip. Tinanong ni Miria si Mariel kung nangangahulugan ba iyon na sinadya ng halimaw na binanggit nila na pumunta rito. Ngunit wala siyang paraan para malaman iyon dahil wala siya noong panahong iyon. May mga alaala pa rin si Miria kung paano siya ipinagtanggol ni Elusha, kaya hindi niya maalis ang pakiramdam na sinusubukan siyang tulungan ito, pero hindi pa rin siya sigurado. Gusto ni Mariel na suriin ang lahat ng mga ward sa paligid ng nayon para matiyak na walang mali sa kanila, pero hindi maalis ni Miria sa isip si Elusha, kaya tinanong niya si Mariela kung posible bang gustuhing iligtas ng isang halimaw ang isang tao. Nagsisimula ng mag-alala si Mariel na baka nagkakaroon ng furry tendencies. Si Miria batay sa kung gaano na siya kadalas magsalita tungkol sa mga halimaw ngayon, pero itinanggi niya ito at sinabing nagtatanong lang siya at gusto lang matuto patungkol sa mga halimaw. Walang nakikitang masama si Mariel sa pagpapaliwanag ng mga bagay, kaya ipinaalam niya kay Miria na ang mga halimaw ay kayang mag-evolve sa iba't ibang anyo pagkatapos maabot ang isang kinakailangang antas. Maaari silang mag-level up sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang mga halimaw, at lalo silang lumalakas sa bawat ebolusyon. Nasisiyahan si Miria sa kwento, pero nagtataka siya kung paano nalaman ng mga tao noong nakaraan kung paano gumagana ang ebolusyon ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Mariel na paminsan-minsan, may mga espesyal na tao na nakakarinig ng tinatawag na banal na tinig. Ang boses na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga halimaw, antas, at mga titulo tulad ng mga bayani at santo. Dahil sa banal na tinig kaya alam ng sangkatauhan ang napakarami tungkol sa proseso ng ebolusyon, at kahit na talagang nailigtas ng halimaw si Miria, sigurado si Mariel na sa susunod na makita niya ito, nag-evolve na ito sa mas nakakatakot at mabangis na anyo, handang pumatay sa kanya sa makita pa lang. Hindi naniniwala si Mariel na totoo iyan, pero sinabi ni Mariel sa kanya na ang mga halimaw ay karaniwang kumikilos batay lamang sa kanilang likas na pakiramdam, kaya gagawin nila ang lahat para makakuha ng kapangyarihan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo bilang mga kasama. Samantala, sa gubat, sa wakas ay natanggap na ni Elusha ang kanyang bagong anyo bilang isang plague dragon, at balak niyang pataasin ang kanyang mga katangian ng bayani para hindi siya maging hari ng mga demonyo sa bandang huli. Gusto rin niyang malaman ang mga kondisyong kailangan para sa pagbabagong anyo ng tao, para sa wakas ay makapunta siya sa nayon ng tao at makita si Miria. At ang unang hakbang sa planong iyon ay ang pag-level up, kaya nagsimula siyang maghanap ng anumang mahihinang halimaw sa malapit na maaari niyang pagtaniman. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kagubatan, dahan-dahan niyang natanto na may humihinto sa kanyang paggalaw. Pagkatapos ay tumangala siya at nakita ang isang higanteng sapot ng gagamba mismo sa itaas ng kanyang ulo, at ilang sandali lang ay bumaba ang gagamba para atakihin siya. Malakas naman talaga ang gagamba, kaya hindi sigurado si Elusha kung kaya niyang talunin ito. Pero nang subukan siyang tamaan ng gagamba gamit ang isa sa mga sapot nito, ginamit ni Elusha ang kanyang hiningang apoy para ipagtanggol ang sarili, at mukhang talagang epektibo ito. Mas tiwala na siya ngayon sa kanyang tsansang manalo dahil alam na niyang mahina sa apoy ang gagamba, pero marami pa rin itong HP na kailangang malampasan, kaya kailangan niyang subukan ang ibang paraan. Sinugatan niya ang gagamba gamit ang kanyang mga kuko at ginamit niya ang kanyang paralysis sa parehong oras, ngunit kahit matagal na siyang umaatake, kalahati lang ng buhay ng gagamba ang nawala, at galit na galit ito. Sa ganitong bilis, hindi kakayanin ni Elusha na talunin ito sa kasalukuyang kalagayan niya, kaya nagpasya siyang tumakas, ngunit nagsimulang habulin siya ng gagamba. Sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang kakayahang lumipad, pero sa ilang kadahilanan, hindi ito gumana, kaya sa ngayon ay nakakulong siya sa lupa. 10 minuto ang lumipas, hinahabol pa rin siya ng gagamba, at talagang determinado itong patayin si Elusha dahil hindi man lang huminto kahit isang segundo. Dahil madalas gumulong si Elusha, tumaas ang kanyang kasanayan sa paggulong mula antas 2 hanggang 3, at nangangahulugan ito na mas mabilis siyang makatakbo sa pamamagitan ng pag-unahan sa gagamba, ngunit dahil dito, nakamit din niya ang titulong Chicken Runner.
Okay lang kay Ilusyo na tawaging duwag kung nangangahulugan naman iyon na mabubuhay siya para lumaban muli, pero bigla niyang napagtanto na papunta siya sa isang malaking bangin, at ang pagbagsak na tulad noon ay tiyak na kamatayan para sa kanya. Pinag-iisipan niyang lumiko pa kanan, pero kung gagawin niya iyon, patuloy siyang hahabulin ng gagamba, kaya ang pinakamagandang gawin niya ay makarating sa kabilang bahagi ng bangin. Hindi pa rin niya naiintindihan kung paano dapat gumana ang kanyang kakayahan sa paglipad, pero basta makakuha siya ng sapat na taas sa kanyang pagtalon, kaya niyang sumabay sa mga alon ng hangin gamit ang kanyang mga pakpak at lumipad hanggang sa kaligtasan. Gayunpaman, nang akala ni Ilusyo na sa wakas ay ligtas na siya, lumingon siya at natuklasan na gumawa ng tulay na sapot ang gagamba upang tawirin ang bangin, kaya't mainit pa rin itong nakasunod sa kanya. Habang patuloy na tumatakbo si Ilusyo, tumaas ang kanyang roll skill sa level 4, at maganda naman iyon, pero hindi naman talaga nakakatulong sa kasalukuyang sitwasyon niya. Sa daan, nagkataong nakasalubong ni Ilusyo ang isang kulay abong lobo, at dahil masyado siyang mabilis para huminto, nabundle niya ito, nakakuha ng ilang dagdag na puntos sa kadalubhasaan at naitaas ang antas ng kanyang Plague Dragon mula 1 hanggang 3. Paulit-ulit na nangyayari ang parehong bagay sa mga halimaw sa buong kagubatan, at sa tuwing binabangga sila ni Ilusyo, tumataas ang kanyang antas, kaya hindi nagtagal, umabot na siya sa antas 8. Sa laki ng pagtaas ng kanyang mga estatistika, iniisip ni Ilusyo na baka kayanan niyang talunin ang gagamba ngayon, kaya huminto siya sa pagtakbo at naghanda para sa laban. Hindi pa rin siya sigurado kung anong mga kakayahan mayroon nito, kaya hiniling niya sa sistema na mabilis na eye scan, at halos kapareho lang ito ng inaasahan mo mula sa isang gagamba, sapot ng sutla, pagkalumpo, lason, at isang bagay na tinatawag na dobleng lason. Hindi sigurado si Ilusyo kung ano ang dapat gawin ng dobleng lason, pero hindi niya iniisip na magiging problema ito. Tiwala siya na kung makakalapit siya ng sapat, kaya niyang patayin ang gagamba gamit ang isa pang pagsabog ng apoy. Gayunpaman, marahil ay mas maingat sana siya sa kanyang paglapit, dahil inaktibo ng gagamba ang kakayahang nito na maglabas ng dobleng lason, na naglalabas ng ulap ng nakaalasong gas. Nakakagalaw pa rin si Ilusyo dahil may kaunting resistensya siya sa lason, pero hindi alam yun ng gagamba, kaya nakaupo lang ito doon, umaasang mawawala ng malay si Ilusyo dahil sa lason sa kalaunan. Nagpasya si Ilusyo na samantalahin ito at nagkunwaring gumagana sa kanya ang lason para lang maakit ang gagamba, at sa sandaling malapit na ito, tinamaan niya ito ng malaking pagsabog ng apoy, sinunog hanggang sa maging abo. Bilang resulta ng kanyang tagumpay, umabot sa antas 14 ang antas ni Ilusyo, ngunit hindi pa rin siya makagamit ng pagbabagong anyo ng tao, at hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos magreklamo ng matagal, pinatay ni Ilusyo ang isang lobo para sa hapunan ngayong gabi at naghandang maghanap ng puno para magpalipas ng gabi, ngunit doon niya napansin ang isang bukas na kuweba sa malapit. Mukhang walang laman ang kuweba, kaya naisip niya na perpekto ito bilang bago niyang base, at agad siyang lumipat doon. Pagsapit ng gabi, inihanda niya ang karne ng lobo at sinimulang inihaw ito sa apoy, ngunit naalaala niya na nakakita siya ng ilang damo sa kagubatan kaninang umaga, kaya idinagdag niya ang mga ito sa karne, at nakakagulat na parang paminta ang lasa nito. Gustong-gusto niya ito dahil ito ang unang pagkakataon niyang makatikim ng tunay na anghang mula nang dumating siya sa mundong ito, at nagtapos siyang makuha ang titulong Mr. Chef bilang resulta. Nagsimula siyang magtanong-tanong kung kaya niyang makuha ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagluluto, pero alam niyang hindi kailanman magtatagumpay iyon. Pagkatapos ng lahat, sino ang magtitiwala sa pagkaing ihahain ng isang dragon na may salot? Ang pinakamagandang pagkakataon niya para makuha ang tiwala nila ay noong cute pa siyang baby dragon, pero sa itsura niya ngayon, nagdududa siyang makikilala pa siya ni Miria. Nabanggit mo si Miria, nakita natin siya sa isang bar sa Nayon, at narinig niya lang ang isang chismis na nakita si Dose sa isang lugar sa kagubatan. Sabi ng matandang lalaki, naglalampas siya nang makita niya si Dose na naglalakad malapit, pero parang zombie ito at hindi sumasagot sa boses niya, kaya ang matalinong ginawa ng lalaki ay lumayo na lang sa halip na imbestigahan. Nang marinig ito ni Miria, natigilan siya dahil kahit kainahinala ang sinabi, bahagi pa rin siyang nakakaramdam ng pananagutan dahil hindi niya nailigtas sina Dose at Gantz, kaya gusto niyang puntahan at tingnan ito.
Agad na tinapos ni Mariel ang usapan dahil alam niya kung gaano kalala ang mga sitwasyong tulad nito, pero nakikita niyang talagang apektado si Miria kaya pumayag siyang kontakin ang guild ng mga adventurer at ipacheck sa kanila ang sitwasyon. Kinabukasan, sa gubat, maagang nagising si Ilusha at handa na naman para sa isa pang araw ng agresibong pagkuha ng XP, ngunit bigla na lang, nakita niya ang isang gumagalaw na basang lugar sa sahig. Akala niya mahinang halimaw lang ito, kaya sinubukan niyang i-scan ang mga istatistika nito, ngunit nang gawin niya ito, nagsimulang mag-glitch ang sistema dahil hindi sapat ang kanyang antas para maunawaan ang mga kakayahan ng bagay na iyon.